Limang mga brutally expensive na mga pagkakamali ng mga small business owners na pwede naman sanang iwasan. Pero kadalasan naging dahilan kung bakit nalulugi, nagsasara ang negosyo kapag ito'y pinabayaan. And you bet, ang dami ng mga small business owners that this cost them hundreds, if not millions of pesos. Yan yung ating pag-uusapan in this discussion. So let me ask you this. Ilang taon, pawis at puwit na ba ang binuhos mo para lang mabuhay at lumago ang iyong negosyo? Hindi ka naman bumagsak dahil kulang ka sa sipag. Hindi rin dahil na mahina ang iyong produkto. At hindi din dahil na tamad ka. Bumagsak ka dahil sa mga predictable at pwedeng iwasan ng mga pagkakamali. At ito yung mga pagkakamali na talagang kumakain ng iyong savings habang abala ka sa iyong pag-asenso. Ito yung mga tinatawag nating silent killers. At kapag hindi ito nakita o nakontrol, pwede na ubusin lahat-lahat ng iyong mga pinagpaguran. Pwedeng sirain ang iyong reputasyon. At, of course, kayang itumba ang iyong negosyo kahit na gaano ka pa kasipag or gaano ka kagaling. The good news is, kung alam mo ang 5 bagay na to, itong mga 5 deadly mistakes, at maiiwasan mo sila, hindi lang mababawasan ang iyong risk. Magiging mas madali at mas predictable ang growth ng iyong negosyo. Itong mga mistakes na to, 5, naku, lahat-lahat yan, 5 out of 5. Naranasan ko rin in my previous businesses na bumagsak. At hindi biro ang mapahiya sa mga umaasa sa iyo, sa mga investors mo, mga business partners mo. Hindi biro rin ang malubog at matali sa utang. Hindi rin biro ang ma-reject ng mga kaibigan mo at mawalan ng mga properties at mag-umpisa back to square one. If you also experience that, I know you can totally relate with this experience and you will validate this to be true. Na talagang ang hirap, napakagrabe ang dagok nito sa atin mentally at financially. If ikaw ay isang small business owner, halimbawa, meron kang salon, hardware, retail store, rental services, may-ari ka ng bake shop, meron kang spa, may family business kayo, or ikaw ay meron professional service like you are an accountant or bookkeeper, or meron kang laundry shop, para sa iyo ang video na to. Reality check. Every year, thousands of promising small businesses fail. Hindi dahil pangit ang produkto or tamad ang mayari, kundi dahil sa mga, yun nga, may pagkakamali na pwede naman sanang iwasan. These are not complex business theory failures. Ito yung mga simpleng operational blind spots lamang na sumisipsip ng yung cash na mas mabilis pa kaysa sa mga pumapasok na income or kita. Mistake number 1, confusing profit with cash. It's a very dangerous assumption. Bakit? Akala natin ang profit equals pera sa bangko. Kung kumikita ka na ng 100,000 ngayon kada buwan, dapat may dagdag na 100,000 din sa cash mo, di ba? But here's the brutal reality. Profit is an accounting concept. Cash flow is survival. Pwede kang mukhang profitable sa papel. Pero sa totoong buhay, ubos na ang laman ng iyong bank account. In fact, lubog na lubog ka na sa utang. Resulta, late payrolls, late ka na scrambling for emergency loans, at minsan, grabe ang stress mo kasi anything can happen, wala kang extra na cash. Mistake number 2, panic hiring. Ito, ako'y biktima na to kasi pag naging busy na ang iyong negosyo, marami ng mga orders, nagpapanik ka na, kailangan mo na mag-hire fast, right? Kasi how can you keep up with the orders? At ito yung ating tendency. Kung sino yung ating makita na available, agad-agad, yun na yung ating hina-hire. Ang nangyayari, ito yung mga hidden costs. Grabe yung ating oras sa pag-train, grabe yung ating adjustment sa mga kanilang behavior. Okay? May mga costly errors na tulad ng maling transaksyon sa mga bigati nating mga kliyente, maling deals, maling presyo ang nabigay, maling terms, napakarami pa ng mga expenses gawa ng inexperience sila. At kung sino lang yung available. Minsan, pamilya pa yung ating kinuha dahil pwede mapag-usapan pero they are not made for yung business. Hindi sila swak para sa inyong negosyo. At ito'y nagiging sanhi pa ng hidwaan. Minsan legal battles, right? Bad hires cost 2 to 3 times the annual salary in wasted resources and cleanup. Mistake number 3, handshake deals. Nako, ito talagang ako'y biktima ng ganitong pagkakamali. We trust each other, why complicate things pa with paperwork, diba? Handshake na lang. Let's not forget na ang verbal agreements biglang naglalaw kapag nagipit sa pera o hindi natupad ang expectations. Yung akala mong malilaw na sa usapan, nagiging he said, she said na gulo. Resulta, daming mga damage na sana naiwasan kung klaro ang contract. Right from the very start, mga unpaid invoices na umaabot, minsan, buwan bago mabayaran, at yun nga, legal battles na sumisipsip ng iyong oras at pera. Mas lalo kang nadidelay. Right? So do not rely on the handshake. Dapat talaga meron kang contract. Mistake number 4, marketing without strategy.
Yung tinatawag na spray and pray approach, yung just throwing mud against the wall hoping some will stick, right? Nagbo-boost ka ng random na post sa social media, try mo lahat ng platform sabay-sabay, nag-aaral ka ng paggawa ng reels, nag-aaral ka rin sa YouTube, tsaka umaasa kang may tatama, may magiging viral na mga posts. Now, we know pag walang tracking, walang measurement. Sabi nga, what you cannot measure, you cannot manage. So, resulta, labas ng pera, walang mali. The marketing money pit, for example, 35,000 yung ad spend mo, scattered across all platforms, pero walang clear na strategy. 2% lang yung conversion rate. Zero. ROI, wala talaga balik sa'yo whatsoever yung effort, yung pera. Kapag walang malinaw na funnels at offer strategy, nagiging mahal na pag-asa lang ang marketing. At kapag maling customers ang na-attract mo, mas magastos lang sila i-serve. Mas maganda, wag mo na lang sila i-serve. At ang nire-refer pa nila, kapwa maling mga customers din. Nag-compound lalo ang iyong problema. Gumastos ka na nga, dumami pa, at lumala pa ang iyong problema. True or not? Mistake number 5, the fairness trap. Ito yung fatal na pricing logic mindset. Nagcha-charge tayo what feels fair instead of calculating dapat ano talaga yung real cost na tinatawag. Right? Kaya lumalaki yung ibang negosyo kasi hindi siya based on fairness or emotion. Talagang sa kanila, it's data, real numbers. Ang presyo ng competitors nagiging ceiling or basis natin, hindi starting point. So remember, materials plus labor equals price. Binabaliwala natin yung overhead, taxes, equipment, insurance, and profit. Pero price war, wala tayo babagsak. It's a growth that kills. More customers will just mean bigger losses on every sale kasi nga mali ang yung presyo. It's a death spiral. Habang binibigyan mo ng oras, pera at atensyon ang iyong negosyo, lalo lang dumadami ang iyong problema at mas lalo lang nalulugi ang iyong negosyo. So yan, the fairness trap. Can you see now kung bakit may mga negosyo na kahit maganda ang produkto, okay naman yung attitude ng may-ari, maganda naman ang location, pero ba't natatalo? Ba't nalulugi? Here is the true cause of these mistakes. Cash flow issues. Pangunahing rason kung bakit maraming mga negosyo bumabagsak, wala ng cash flow. Negative, everyday negative, negative, negative. Another is bad hires. Lalong hindi ka makaka-afford mabubuti no, ng mga talent or empleyado, quality ng mga staff kasi you cannot afford. Right? Hindi na natin kaya ang kanilang professional fee or kahit basic man lang na sweldo. At itong mga bad hire, sila lalo ang nagpapabagsak sa ating negosyo because they compound, they multiply yung mga mali. Instead na sila sana ang tutulong, sila pa yung kumihila pababa ng ating business. Mas mabuti pang solo ka, right? Nung una okay lang, 2 yung tao mo ngayon, 10, lalo kang bumagsak. No contracts dahil handshake lang, over a cup of coffee or a bottle of beer. Tumarami ang project, disputes dahil lumalaki lang ang lumalaki ang iyong losses, right? Ito yung mga business killers. Ito'y lumalala habang tumatagal pag hindi kinukure. Now, wag mong hayaan na ito ay magiging kwento mo. Right? So number 1 that you need to do is track cash flow weekly. Alamin eksakto kung kailan pumapasok at lumalabas ang pera. Number 2, hire deliberately, carefully, purposely, intentionally. Right? Recently, meron kaming ng pet wellness. Sabi ng isang trainer, lahat-lahat ng pets, they are right for the masters. The question is, are you right for the pet? Kasi iba-iba ang pets. Iba-iba ka ng temperament. So dapat hindi ka lang basta-basta kukuha ng pet. Halimbawa, maliit lang yung bahay mo, nasa apartment ka lang, studio type, tapos kumuha ka ng Labrador. Nako, problema yan. Di kaya meron kang 2 golden retriever. At tulad sa mga subdivision, dami-dami na lang mga aso. So nagiging problema sa kabilang kapitbahay kasi ang ingay, hindi na ma-manage. Laki ng yung cage. Pero maliit lang yung gate mo. Nako. Number 3, document everything. Ang contracts ay para protektahan ang iyong relationships, hindi para sirain ang mundo. If you are a real friend, respect our transaction. If you respect me, then we need to have documentation. Number 4, build systems first. Strategy before spending, tracking before scaling, right? And number 5, price for profit. Hindi yung para makatulong, para maging fair, para maging tawagin na nakakatulong sa community despite siya naman ay nawawala ng pangbayad sa kanyang renta. Calculate real cost, then adding mean and reasonable margin, right? So, ang pagkakaiba ng negosyo na nagtathrive at mga negosyo na basta na lang nagsisurvive ay madalas nasa pag-iwas lang sa 5 mga mistakes na to.
Limang mapanganib na mga pagkakamali. Our topic for today, hopefully that you learn something. Next na video, next na pag-usapan natin, ito yung mga small. We'll talk about the real deal. What's killing ba small businesses widely.